Sabay tayong mag-almusal. Bangon na sa happy morning. Sabay tayo. Summer na, cute-cute naman anak mo. Ito ba si Chuck? Ang pangalan niya. Gulat ako. Kaya pala nagalit. Hak pala, hindi Chuck. Marunong ka mag-swimming, Hak? Marunong ka ba? Ay, 5 years old, no? Opo. O, yung anak ko, si Antonia, 7 years old. Ay, naku, ang hilig mag-swimming. Pangalawang summer niya na ngayon na natuto mag-swimming. Siyempre, kasama ang nanay sa swimming lessons. At ito, papakita natin sa kanila yung survival floating techniques na tinatawag. Na kahit di ka masyado marunong mag-swimming, basta alam yung floating techniques na to, eh, pero magtatagal ka sa mga malalim na tubig. At na-witness ko rin po yung mga maliliit na bata. Mas maliit pa dito sa anak ko. Tinuruan ko rin mag-swimming. Ewan ko lang kung natuto. Pero ang gagaling, sumisisit ng laruan sa ilalim ng tubig. Ay, parang yung 2-year-old ko rin yan. Oo. Pakita na natin sa kanila, Mami Tin. Ito na ha. Tapos, interview. Mga beach. Pero bago lumusong sa tubig, dapat marunong munang lumangoy. Isa sa mga favorite bonding activity natin with our chikitings, lalo na this summer, ay ang pag-swimming. Pero paano kung hindi sila gaano marunong mag-swimming o di kaya takot sila sa tubig? Well, this morning, tuturuan namin kayo ng simple survival floating techniques. Ang unang itinuturo sa swimming lesson ay yung kung paano ang pagpigil ng paghinga pag nasa ilalim ng tubig. Like this. Saka ituturo ang iba't ibang klase ng survival stroke. Andyan ang starfish float. Ikalawa, turtle float. Ikatlo, face-up or back float position. Ikaapat, torpedo arms position. Ikalima, dog paddle arms position o di kaya ay langoy aso. Lahat yan dapat matutunan. Paano matatanggal yung phobia o takot ng mga bata sa tubig? Kinokontra namin yung fear nila through games. Na makikita lang, uy, ang water pala, friend ko. Hindi pala talaga nakakatakot ang water. Yan ang mga basic na dapat tandaan ng mga mag-uumpisa pa lamang. Para maging panatag ang mga chikiting sa swimming, dapat maging pamilyar sila sa tubig. Kaya eto si Wakata at nakiswimming sa mga chikiting. Kung si Mami Tin inalam ang mga basic survival stroke, ako naman, pagiging pamilyar sa tubig, ang aking binigyang pansin. Kasama ko po ngayon ang mga batang talentadong Pinoy sa mura nilang edad, marunong nang lumangoy. Ang mga batang sa paglangoy ay gustong mahilig, ay kailangang maging pamilyar sa tubig. Tinuturo sa mga bata tamang paraan ng pagsipa. At para mas maramdaman ng mga chikiting na masaya ang mag-swimming, may halong gimmick na kaaliwan tulad ng pagkanta at sayawan. Kapag pamilyar na sa tubig at sabik ang mga batang walastik, panahon na para turuan sila ng iba't ibang basic swimming techniques. Sila'y natututo na rin na lumubog at kuhanin ang laruan sa ilalim. Ang galing! Mag-float! At paglangoy ng may mahabang distansya at ako'y talo pa nga nila. Alam niyo ba na si Chofilo E. Ildefonso ang kauna-unahang Pinoy sa larangan ng swimming na nanalo ng Olympic medal? Ito ay noong 1928 Summer Olympics na ginanap sa Amsterdam. Importanteng sa mura nilang edad matuto ng lumangoy ang mga chikiting para malayo ang marating. Maliban sa lalaking healthy at malakas ang mga bata, ay isa itong paghanda para sa mga sakuna tulad ng baha, dulot ng bagyo o trahedya. Hindi lang ang sarili ang maililigtas ng dahil sa kanilang husay, maging ang ibang tao at mga mahal sa buhay. Hilip kayo na!